siguro kung kaya kong isakripisyo yung sarili ko para sa taong magmamahal sa akin ng wala namang kasiguraduhan, hindi ko alam. Parang ako, mas pipiliin ko pa rin yung sarili ko. Gusto ko munang buo yung sarili ko bago ako magmahal. Oy! yung kaba namin na lamig ng kamay namin, bukod sa malamig po talaga yung panahon, pero yung kaba namin na bilang entertainer at nandun mismo yung mga entertainers, yung paano kaya nila, Nakasama tama ba ka yung sa ginagawa cast? namin? Nakasama namin sa cast. So, yung bawat ginagawa namin talaga doon, hindi lang sa pagsasayaw, kundi doon sa bawat eksena, yung parang nangangapa ka kung tama po ba yung ginagawa namin? Tama pa ba yung binibigay namin sa storya? So, yun po. Direk Irene, wala sa bingo card namin na makita maging sex bomb Jody, si Jody Santa Maria. Diba? Ano kamusta yung, diba, with the outfit, talaga, and ikaw ba yung punang nang aakit? Alam mo, Sex bomb Jody nang itatawag sa'yo after nito. oh my gosh, hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Kasi yun yung sa lahat ng mga scenes na ginawa ko, parang yun yung talagang pinaka dinaga talaga ako. I mean, every time naman na pumupunta ako ng set, laging may kaba. Pero nung nalaman ko na isushoot yung scene na yun, parang, alam mo, everyday pinagdarasal ko na sana, not today, not today. Tapos nung na-schedule na siya, isushoot na siya, yung hindi ka na makakain, tapos malamig yung panahon, nalalamig din yung kamay namin. Yung parang, okay, but wala ka namang ibang choice eh. Kailangan talagang gawin mo siya at gawin mo siya with full conviction. So, thank you, Derek, for giving me a chance to be a sex bomb dancer for one day. Maraming salamat. Bravo! And of course, thank you so much for that. Thank you to nga direct na in-offer mo yung scene na yun para ma-enjoy namin at opening pa. Ganon. Oo. And si Miggy, who represents a different facet of being an OFW, who feels like it's not for them. Kamusta yung yung experience na yun for you? Well, I mean, with this kind of film, there's nothing to say no to. I feel like every inquiry is like a blessing. And with like Irene, kasi like naka-work ko siya before sa teleserye sa GMA, and then now to be working with on a film, iba yung feeling. Tapos, syempre, it's my first time to work with these beautiful women, and yeah, it's just a privilege. I was just having a good time. Sobrang na-enjoy ko lang yung time ko sa Japan. The first time ko to shoot out of the country. Yes. That is Super awesome. blessed. Thank you for that. Now, we do have questions from the press that we pre-selected already. And the first one is coming from Naz of Pilikulit. This is for you, Direk Irene. Yes, Pilikulit. Pelikula Mania. Akala ko pinalitan mo kasi, Naz, kasi Pilikulit. So anyway, Direk Irene, sabi niya, what made you write about OFWs from your usual romance materials? Actually, nung binigay sa akin yung konsepto, tapos parang nung nag-immersion, it's like, ay, at least hindi na pag-ibig na kwento. Pero syempre may pag-ibig pa rin, no? Pero it's a welcome change sa akin kasi matagal ko na talagang gustong magkaroon ng iba-ibang paths. Parang sobra akong privileged na makagawa ng kwentong ito. Mahirap, pero parang masaya na ibang at least ibang lane naman na pwede kong ma-explore. Kasi last ko nag-ansam Camp Sawi pa eh. So parang, but Camp Sawi is also, syempre, mga sawi, mga broken-hearted. So pag-ibig din yon. Pero ito, parang dealing with issues na parang masocietal, diba? So parang sobra kong happy. Sana marami pa. Yes, boss? Yes! Oh, the pressure! The pressure. Fresh na fresh. Totoo yung parang kinabahan ka siya kanina. Naku, successful to. And yung next question natin is from JM of Kumagkao for Sanya. Sanya, would you do the same thing your character did if you were in the same shoes? Saan po doon? Saan po doon? Feeling ko, Yes! sandali, wait lang.
Hindi ko rin alam. Kasi ngayon pa nga lang natin, hindi pa natin mapapanood sa premiere night pa lang. Pero siguro kung ako si Paris, magkaiba talaga kami ng personality. Si Paris kasi napakakikay, di ba? Bubbly, lahat-lahat, ganon. Pero siguro kung kaya kong isakripisyo yung sarili ko para sa taong magmamahal sa akin ng wala namang kasiguraduhan, hindi ko alam. Parang ako, mas pipiliin ko pa rin yung sarili ko. Gusto ko munang buo yung sarili ko bago ako magmahal. Oy! Wow! Diba? Baka may continuation pa yun, direct ka? May spin-off. Munti ka na nga ako mahulog eh. Sa upuan. Pero yun. Siguro, mas ako yung tipo ng tao na pipiliin ko munang maging buo bago ako magmahal. Ganon. Yes. Ano na, Yakuza? Ang gwapo daw ng Yakuza, direct. Saan nyo siya na-discover? Ay, yun, sakto yun yung susunod na tanong from When in Manila. Ayan, sa lahat daw ng cast, and of course, kayo, Direk Irene, Ted, sa process nito, no, was there auditions? Or did you personally had them in mind for this? For the cast, si Jodie talaga yung Vicky. Siya talaga yon. And then from her, dun yung parang isip ng may kakaroon ng chemistry with her. So yun. So sa kanila, wala sila syempre audition, nag-pitch na kami and hopefully tanggapin nila. So dasal-dasal yun. Nung tinanggap siya ni Miss Jodie. Miss Jodie kasi tawag ko sa kanya. Nung tinanggap ni Miss Jodie, sumunod na yung mga iba na yes sila, parang ganon. So happy. For the Japanese cast, audition yon. Kasi nagpadala sila ng mga tapes, ganyan. Audition tapes, yes. Ang ganda ng chemistry ni Paris at ni Oo, happy yun si Genji. Oh, Tapos yung Genji. kinikwento kanina ni Genji-san. si Genji-san, Genki Ito yung totoo niyang pangalan. Tapos theater siya. Nag-theater siya in Japan, tapos nagbabike lang siya papunta sa location. Ay, ang cute. Oo, cute-cute niya. Tapos, the day before, pinasakit niya yung ulo namin. Hindi, kasi meron siyang sa translation nung dialogue, parang bilang theater siya. Sabi niya, this is not how we're gonna speak this. If we're former lovers, iba yung klase ng Japanese. If we're just parang ganito, there's like this old Japanese stuff. But if we have to be casual and so panic si Ate Sanya. at 3 a.m. sabi niya, totoo po ba to? Papalit po lahat ng lights. Sabi kasi ni Genji. Ang haba pa naman ng mga linya nyo. Kasi after namin aralin yan, parang we have 1 month na pinag-aaralan namin talaga siya, yung una naming script ng Nihongo. Tapos pagdating namin doon sa Japan, nagpanik nga po kami kasi pinalitan lahat. As in, lahat ng sinasabi namin doon. And we only have 3 days to prepare for that mga sequences na Nihongo. So panik po talaga kami ni Ate Jodie. Grabe, napapalitan pa pala. Dahil pala sa Ang dami kanya. naming sinasabi kasi na Nihongo. So yun naman. Pero na-enjoy rin naman namin yun.